No, hello. Um, Itatry ko baka mamaya or bukas kung kaya kong ilatag yung una yung kasaysayan ng sacred images ng Roman Catholic Church. Tapos pangalawa, yung biblical doctrine ng Iglesia Katolika patungkol sa sacred images kasi yun ata yung magiging laban ni Father Darwin. So, dalawa yan na dapat nating malaman mga Katoliko. Yung kasaysayan, paano at bakit tayo merong sagradong imahen o mga ribulto. At yung ikalawang bagay, ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa sagradong imahen? Dapat alam na alam natin to, no? Kasi sa totoo lang, nakakatuwa, kasi dito sa timeline ko, ang dami kong nakikita ng mga Katoliko na alam nyo yon kapag merong nagpipreach na ibang sekta tapos sinasabayan nila yung mass ng Roman Catholic Church, talagang binubungangaan sila at talagang congratulations sa atin. Dumadami na po ang Katoliko. And ito pong last Easter Sunday, no, congratulations ulit sa Roman Catholic Church sa ating lahat. Ang dami pong na-convert. Ang daming bumalik kasi lalo na rito sa Pilipinas, di ba? Noon tayo, pag may naririnig tayong doctrines, deadma lang, wala tayong alam. Siguro, isa sa dahilan kung bakit nagiging marami na yung defender ng Catholic Church. Kasi to be honest, yung CFD organization, hindi ko yan alam before. No, hindi ko yan alam before at umalingaw-ngaw, no, naging maingay ang CFD yung nabalitaan natin yung pagkamatay ni Father Nilo. 'Di ba? At maraming mga Katoliko ang nagluksa, no, sa pagkamatay ni Father Nilo. Yun ay dun sa mismo niyang parokya. Tapos makainitan ni Father Nilo, pumasok naman si Father Darwin Gitgano, nagstand, no, sa Roman Catholic Church, kalaban naman niya yung INC 1914. Kaya talagang naging maingay, lalo na't nagkaroon pa bigla ng pandemya. Yung nagkaroon ng COVID sa Pilipinas, dahil lahat ng Katoliko, lahat ng mga Protestants ay walang trabaho, yung mga Katoliko na natutulog, napwersa at napilitan mag-aral. At yung iba naman, kahit hindi sila nag-aaral dahil sa mga nagiging presentations ng Roman Catholic Defender, no? Yung mga depensor ng simbahang Katolika, nababasa nila yung written, nababasa nila yung mga post, nagkakaroon sila ng information. Kasi before, sa pagkakatanda ko po, hindi tayo na-expose sa history, hindi tayo na-expose sa Bible-based na stand ng Roman Catholic Church. At ngayon nakakatuwa na ang dami po talagang mga CFD ngayon na talagang pumapalakpak ako talaga, na paulit-ulit ko silang papalakpakan na pag merong kapistahan na ang simbahan at sinasabayan ng mga protestanteng mangaral para mabastos yung kapistahan ng simbahang Katolika, talagang nandoon sila. No? Na wag niyong gagawin yan, mali yan. Alam niyo, kapistahan ng Katolika, kahit doon sa ibang mga simbahan ngayon, may mga CFD na, no, na yun nga rin yung pinagdadasal ko na sana kada parokya sa lugar dito sa Pilipinas may mga CFD para hindi mamihasa yung mga protestante na iligaw yung mga kapanalig nating Katoliko. Kaya nga kung napapansin ninyo, naging mahina ang depensa na ng mga protestante pagdating sa written debate. Even sa live debate, no, ako po ay isang live debater, yun din po yung napansin ko, no, malaking bilang ang nabawas sa mga tumutulig sa at umuusig sa ating simbahan. Sa mga written debater, konti na lang din, no, mangilan-ngilan. Hi Polly D, paano po maging CFD? So meron pong dalawang klase ng CFD, ha? May dalawang klase ng CFD. Yung isa, yung bininyagan ka. Pag bininyagan ka, you are instant a Catholic faith defender kasi Katoliko ka na. That is your duty and that is your obligation to defend the Catholic Church. Yan. Meron tayong tinatawag na Catholic faith defender na organization naman.
So paano tayo magiging kaanib ng organization ng CFD? Though na ako ay hindi po ako nakabilang sa Catholic Faith Defender Organization, pupunta po kayo sa parokya ninyo, sa simbahan ninyo, magtatanong po kayo sa pare, saan po ba merong CFD organization dito? Kasi noon, during my time, nung ako ay pumasok sa CFD Cebu, hindi ko alam na may pamantayan pala tong nationals. Kasi magkaiba pala yung CFD Nationals at CFD Cebu. Ako bago-bago lang ako noon. Hindi pa ako aral, wala akong alam noon, wala akong ideya sa mga org. So ang nasa isip ko lang, doon ako kung saan ako masaya. No, hindi ko alam, walang nagsabi sa akin ng may rules, may regulations. So ang rules and regulations para makapasok po tayo ng Catholic Faith Defender na organization, kailangan po dun po sa sarili nating lugar. Bakit kailangan dun sa sarili nating lugar? Para madali nila tayong ma-reach out. Kasi syempre, kung makikinig ka ng aral, dapat dun ka sa mismong organization. Kung sasali ka po sa, kunyari halimbawa, gusto mo sumali sa CFD at nag-offer ako sa iyo, sumali ka sa CFD ko. Ako ay napapabilang halimbawa sa CFD Cebu. Ngayon, ikaw taga Metro Manila ka, paano ka makakapakinig ng actual teachings ng CFD organizations kung nasa Cebu naman yung pinasukan mo? Kaya nung pandemic, nagkaroon ng Catholic Faith Defender organizations na online members, no? At isa ako sa naging online members, pero ako po ay napagsabihan at napagalitan actually na mali daw yung gano'n, no? Kailangan doon tayo sa malapit sa ating lugar, no? Magtatanong tayo. Kung ikaw ay taga Manila, halimbawa taga Manila ka, pupunta ka dyan sa pinakamalapit na lugar ninyo at magtatanong ka kung saan po ba may CFD dito sa Manila. Tatanungin ka nila, ano bang lugar ka, saan ka sa Manila? Halimbawa, ikaw ay taga Punta Santa Ana. So, sila mismo ang magsasabi sa'yo kung saan merong CFD organization dyan sa Punta Santa Ana. Pero, ano ko lang hindi po lahat ng mga parokya merong CFD organizations, no? Hindi pa po lahat ay nagkaroon ng CFD organization sa bawat simbahan. Kaya po ang ginagawa ng mga independent CFD, kagaya ko po, independent po ako, wala po akong org na mismong hawak ng mga pare. Doon na meron akong org, pero yung org ko kasi mga independent written debaters, mga independent live debaters sila na kasi kapag kayo po ay pumasok sa mga Catholic organizations, meron po kasi diyang rules. Meron diyang batas, no, na hindi ka pwedeng basta lumaban o makipag-written na hindi mo alam kung ano yung stand ng simbahan. Kasi ayan po yung nangyayari sa ibang mga protestante, no. Lumalaban sila sa Roman Catholic Church na hindi pala nila alam kung anong stand kung anong stand o aral nung kinaaniban nila. Kaya pag nabutasan yung kinaaniban nilang protestante ng Roman Catholic Church, bumabagsak sila, bumababa yung bilang ng kaanib nila. Kaya yung CFD at ang ating simbahan naging maingat sa ganyan. Pag ikaw ay nasa isang org, kasi kapag pumasok ka naman po sa org, hindi ka naman po basta-basta na member ka na. Bago ka maging member o maging bona fide member ng Catholic Faith Defender Organization, dadaan ka unang-una sa pag-aaral. May mga sessions yan. Pangalawa, depende po yun sa CFD hindi po to general. Meron po silang tinatawag na practicum exam. Ako po, dumaan po ako dyan, practicum exam. And then dadaan ka sa mock debate. Yung mock debate naman, susubukan ka ng kapwa Katoliko mo na halimbawa ako, INC ako. Gusto kong malaman kung gaano nakalalim yung nalalaman mo sa doctrines ng simbahan. O sige, mag-i-stand ako ng INC, mag-stand ka ng Katoliko, baliin mo yung stand ko. Ganon, para malalo kang mahasa. Para at least kapag nahasa ka na sa ilalim ng organizations ng CFD kung saan ka man nakakaanib, confident ka na makakalaban doon sa mga Protestants na may iba't ibang aral na dala-dala. No? And ang saya-saya lang kasi nung ako ay pumasok sa CFD before, walang lecture. Walang lecture, walang presentations, walang explanations. Self-study ka talaga. Kaya po ako naging independent. Kasi siguro nasanay na ako na independent akong mag-aral,
nasanay na akong mag-isa na nag-aaral, nasanay na ako na malaya akong gumagalaw para ipagtanggol ang simbahan. Pero sa mga nominal, sa mga mabababaw, no, at gusto nyong mahasa, pumasok po tayo sa CFD organizations kasi CFD, meron ding CF LAMP, pero alam ko ang CF LAMP na isa rin ito, parang mala CFD rin to, pinanggalingan ko rin, no? Dati po akong national organizer dyan. Alam ko po wala pa po sila dito sa Luzon, more on Visayas. Yung mga halos magagaling kasi na defender talaga ng simbahan, nasa Visayas. Kasi alam naman po natin na dun dumaong si Magellan, hindi ba? Kaya syempre yung parang ang lumalabas, yung sentro ng ating Kristyanismo dito sa Pilipinas, nasa Visayas talaga. Kaya marami pong magagaling doon. Konti lang ang prots sa Visayas kasi hindi talaga sila mananalo sa mga Bisaya, no? Magagaling at matatalino ang Bisaya. Hindi katulad kasi sa Pilipinas, maraming mga prots na nagsimula sa Pilipinas. Una, ang tawag nito, ang INC sa Punta Santa Ana, ang MCGI, Apalit, Pampanga, hindi ba? Kaya dito sa Luzon, talagang mahirap ang labanan dito pagdating sa doctrines. Unlike dun sa Visayas talaga, mataas ang percentage doon ng mga Katoliko kasi syempre doon nag-start ang Christianity, hindi ba, yung Battle of Mactan, doon siya nag-start. Kaya kung papasok po kayo ng mga ng tawag nito ng aral, usaping aral talaga, gusto nyo maging bihasa, ako rin po i-recommend ko sa inyo, pumasok po kayo ng CFD. Kung kayo po ay taga Metro Manila or taga Luzon, yan, CFD Nationals ang ating i-consult. Dun sa mga simbahan natin, magtanong tayo na, Father, saan po ba may CFD org? Gusto ko pong sumali. Yon, pwede yon. Maaaring baka si Father merong alam na kung wala man sa parokya na hinahawakan niya, baka meron siyang alam na simbahan na mas malapit sa simbahan na merong CFD org. No, na merong CFD org. Kaya maganda po na tayong lahat ay pumasok sa mga ganitong klaseng organisasyon. Kaya lang po kasi ako ay independent at malayo po ang mga simbahan dito sa amin. Actually, nagpunta nga po ako sa simbahan kanina para magdasal, no? At syempre, nag-confess na rin. Kaso sad to say, sarado yung simbahan. At nagulat ako, no? First time kong pumunta doon sa simbahan. Yung pinakatapat ng simbahan namin, Aglipayan Church. No, Aglipayan talaga, as in magkatapat. Catholic Church, saka Roman Catholic Church, saka Aglipayan Church. Doon ko nga nakita na parang meron silang logo ng Pilipinas, doon sa pinakatuktok. Tapos yung simbahan nila, para rin katulad ng simbahan natin na luma. Kasi first time ko makakita ng Aglipayan Church Sabi ko, ay, may Aglipayan Church pala rito, bukod INC na kapilya, may Aglipayan. Sabi ko, ganito palang itsura. Ngayon, dito kasi sa lugar namin, hati. Malaki ang bilang dito ng INC at saka ang MCGI kasi medyo nawala na. Yung iba kasi nilang mga dito, kung saan sila nagdadaos ng aral, nagsara na. Simula nung nawala si Eli Soriano, humina ang MCGI. Ang malakas dito, dahil itong lugar namin ay puro mga militar, no? Yung mga magsusundalo, mga Marines. And usually, yung mga Marines at sundalo, alam ko INC yan. Mga INC sila. Pero sa kalahati ng lugar namin, puro Aglipayan. Aglipayan talaga. Kaya minsan nagugulat ako, may nagpuprosesyon, parang pangkatoliko. Minsan mako-confuse ka, gusto kong sumama. Pero pag tinatanong ko, anong yan? Church, Aglipayan Church. Okay. Hindi na ako sumasama kasi syempre doon ako sa Roman Catholic Church. Kasi yung Aglipayan kasi dito parang simbahan ng Katoliko, may pari sila. Ang pinagkaiba lang sa Aglipayan pagdating sa Roman Catholic Church, meron silang pari na transgender. Hindi ko kinaya. Tumatanggap sila ng pari na bakla talaga literal, no? Meron silang transgender na pare. Hindi ko alam kung nabalitaan nyo yon. Tsaka, hindi ko lang alam. Pero sa pagkakaunawa ko, sabi ng friend ko, may asawa ang mga pari nila. No, may mga asawa ata. Hindi ko alam kung may asawa. Kasi, first time ko lang din makakita ng Aglipayan Church. No? Pero kung ano yung pagkakaiba ng Roman Catholic Church sa Aglipayan, malaki. Kasi tayo, we are communion
with Rome. Actually, nasa Roma talaga tayo, hindi lang communion. Roma talaga tayo, Roman Catholic Church nga, which is nandoon si San Pedro. Yung Aglipayan sa Pilipinas lang, hindi sila communion under ng Rome, hindi sila Romano Katoliko. Kumbaga, Pilipinong Katoliko lang sila. At sa pagkakaalam ko, itong mga Aglipayan na ito, bukod sa valid sa atin yung baptism nila kasi Trinitarian. Kung ano nga yung turo nila, ganun din yung turo. Kung ano yung turo natin, ganun din yung turo nila. Ang pinagkaiba lang yung authority. Nawala kasi silang authority. Hindi ko lang alam talaga kung nag-aasawa yung mga pari nila doon sa Aglipayan, no? Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang na itatag sila dito sa Pilipinas dahil nga daw sa mga praile. No, yung mga masasamang praile na sinasabi nila, nagkakasal din niya. Hindi po, Kuya Cuniberto Retarino, alam ko hindi po sila nagkakasal ng same sex. Alam ko pre-Baisterian ba yon yung tawag doon? Pre-Baisterian yata yung tawag doon na yung may paring bakla na nagti-TikTok. Hindi rin sila Aglipayan. Alam ko magkaiba sila ng sekta. Pero yung Aglipayan Church, ano yun ha? Hindi sekta po yun. Sekta. Sabi ni Miner Solmiano, Aglipayan Church of CFD, RCC, pareho lang mga huwad na iglesia. Miner Solmiano, kung huwad na iglesia ang Roman Catholic Church, huwad din ang Biblia ang gamit mo. Yun lang din ang sasabihin ko sa'yo, no? Kung peke ang iglesia katolika, peke din yung Bible mo because the Roman Catholic Church compiled the Bible. Kung peke ang Iglesia Katolika, peke din yung kalendaryong gamit mo. Dahil Pope Gregory XIII ang bumuo ng Gregorian calendar kung bakit alam mo kung kailan ang birthday mo at kung kailan ka pinanganak. No? So kung peke ang Roman Catholic Church, peke din ang Bible mo because the Bible compiled by the Roman Catholic Church. Ganun lang po ka-easy yun. Opo, yun nga po Kuya Joe Lakers, nag-aasawa daw yung mga pari nila. Ang sabi pa nga sa akin ng friend ko, after mass, nandoon yata yung asawa nila sa sa gilid ng simbahan, may mga anak sila. Eh, syempre ako, hindi naman ako pwedeng mag-confirm nang hindi ko naman nakikita. No, syempre nakakatakot din naman, mamaya mali pala yung source na nagkwento sa akin. Kasi yung family no, na friend ko, which is CFD yun na, yung friend ko na yun, nagkwento siya na yung napangasawa niya nga na which is yung family nun, Aglipayan sila at may mga asawa daw yung mga pari nila. Ang sabi ni Miner Solmiano, wala namang tinanggap na authority kay Jesucristo bilang bula ang Iglesia Commandments of God. Kung wala pong tinanggap na authority ang Roman Catholic Church kay Jesus Christ, o so kaninong authority pala nagmula yung pagkakakompiled ng Bible? So wag ka rin gagamit ng compiled Bible ng Roman Catholic Church kasi wala pala kaming authority. Basic lang po yan. Oh my God, may dilapus, ano pong casino, hindi po to usapin ng casino, no, by, religious conversation po ito. So, pag-uusapan natin ngayon, yung divinity of Christ, na napakahalaga nito. Actually, itong paglalatag ko sa inyo, pagdating sa divinity of Christ, pinasimple ko na lang, no? Pinasimple ko at ginawa kong binuod ko, no, para mas precise, para hindi mas mahirap kasi yung iba na nagtatopic ng divinity of Christ sa sobrang dami ng sita, sa sobrang dami ng nilalatag, halos hindi na ma-explain kung ano ba yung diwa ng sitas na ito, basta ang alam lang natin Diyos si Kristo. So sa akin kasi mas gusto kong mabigyan diin ko sa inyo na si Kristo ay Diyos. Gusto ko yung kapag may nilatag sa inyong talata, alam nyo na agad ang diwa. Uy, alam ko na yan. Simple lang yan. No? Ganun po yung yung way ko. Ayoko po nung sa sobrang lalim, hindi nyo na maintindihan kahit Tagalog. Di ba may ganun naman po na Tagalog naman yung pagtuturo, naiintindihan mo naman yung salita, pero bakit hindi mo maintindihan yung diwa? No, dahil sabi nga po ng mga ibang mga Katoliko, napaka-millennial ko pagdating sa paglalatag na yung ibang mga Protestante talaga nagtataas ng kilay at galit na galit sa akin kasi nga masyadong maliwanag, masyadong moderno, no, yung way ng paglalatag ko sa inyo ng aral. At talagang sinadya ko po yung ganong gawin, hindi lang po para sa mga
sa mga may edad, hindi lang po para sa mga nanay at tatay dito, kundi para sa mga kabataan. Kasi kapag yung mga kabataan kasi, kapag masyadong formal, yung nagiging pagtuturo natin, inaantok, naboboring, nawawala ng interes, hindi natututo. Kaya kinakailangan kong sabayan yung pamamaraan ng kanilang pagsasalita para habang nakikinig sila sa akin at natututo, nag-e-enjoy sila. Na-e-enjoy nila na ay ang ganda pala ng doktrina ng simbahang Katolika, no? Sa pag-usapan po natin ngayon, no, marami na po yatang mga prots, no, nababasa ko, nagpa-pop up dito sa akin na umuusok na naman kasi divinity of Christ tayo. So dito tayo sa pagka-Diyos ni Kristo at ano ba yung katuruan ng ating simbahan pagdating sa usaping ito, no? Ang isa po sa katuruan ng Iglesia ni Cristo, no, alam naman po natin ng Iglesia ni Cristo, ito ay tatag ni Felix Manalo sa Punta Santa Ana noong July 27, 1914. At itong Iglesia ni Cristo na ito, sila ay naniniwala na si Cristo ay hindi Diyos, kundi isang tao, no? Pero ito ay malaking pagkakasalungat, no, malaking pagtutol ng ating simbahan pagdating sa kanilang aral. So bakit nga ba ang Iglesia Katolika ay naninindigan na ang Diyos natin ay si Kristo, no? Ngayon, etong mga Iglesia ni Kristo na to, ginagamit nila yung sitas ng Isaias 44 verse 8 to 24 para patunayan, no? Para patunayan at magturo na si Kristo daw ay hindi Diyos kundi isang tao. Hindi siya Diyos, tao. No, dahil dito sa Isaias. Ang Biblia na compiled ni Jerome ay altered scriptures to place down the deity of Christ, and later the Bible, the Latin Vulgate. Ang tawag nito, sino ba to? Miner Solmiano, please pakilatag naman dito kung ano yung first compiled Bible. Kasi kahit anong sabihin mo, na sabi mo may mga altered scriptures, so whatever, I am asking you, what is the first compiled Bible and who compiled it? Ganun lang yon, no? Kasi kahit mo balik-baliktarin mo, may sinasabi ka pang altered chuchu, sino ang unang gumamit ng Biblia? Biblia po Okay. Ngayon, dito po sa Isaiah 44 verse 8 and 24, ito ay paboritong sitas na nilalatag ng mga Iglesia ni Kristo para sabihin, hindi Diyos yung Kristo nyo. Hindi Diyos yan, tao yan, ginagawa nyong Diyos. Ano ngayon na nakasulat dito sa aklat ni Propeta Isaiah 44 verse 8 to 24. Ang sabi dito sa sitas na 8, may Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato, ako'y walang nakikilalang iba. At lulundag sila sa verse na 24. So ano yung nakasulat dito sa 24? Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng bagay, na naglaladlad ng mag-isa ng langit, na naglalatag ng lupa. No? Ngayon dito sa Isaiah nila na nilalatag, no, para pamalian na si Kristo daw ay hindi Diyos, hindi naman po ako tumututol sa aklat ng talata ni Isaiah, lalo na't ito ay nakasulat mismo sa Biblia, no? Hindi naman po ako tumututol doon, no? Na ang Diyos ay walang kinikilalang ibang Diyos. Yes! Ang Diyos ay walang kinikilalang ibang Diyos maliban sa kanyang bugtong na anak. Ganun lang po kasimple 'yon, no? Ang Diyos ay walang kinikilalang ibang Diyos, yes, maliban sa kanyang bugtong na anak, no? Now, dito sa Hebreo 1 verse 8, ang sabi dito, ngunit tungkol sa anak, 'di ba? Meron ngunit tungkol sa anak. Sino tong anak na to? Si Kristo to, no? Sabi sa Hebreo 1 verse 8, ngunit tungkol sa anak, which is si Kristo, ay sinasabi. Sino tong ay sinasabi? Ng Ama, no? Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang sentro ng katwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. So malinaw dito sa Hebreo 1 verse 8,
Ngunit tungkol sa anak, si Kristo to, ang nagsasalita rito, yung Ama. God the Father po ang nagsasalita rito sa Hebreo 1 verse 8. Ngunit tungkol sa anak, which is si Kristo, ay sinasabi, Ama ang nagsasalita rito, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman, at ang sentro ng katwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. No? So malinaw, dahil ang bugtong na anak, which is si Kristo, ay Diyos, no, lalabas, creator din si Kristo dahil siya ay kasama ng Ama. No? Malinaw po? No? Kasi ang sabi niya, sinabihan ng Ama ang anak, sabi niya, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman at ang sentro ng katwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. So, tinawag ng Ama ang Diyos, ay tinawag ng Ama na Diyos ang anak, so meaning to say, ang bugtong na anak ay isang Diyos. At dahil Diyos ang bugtong na anak, magilalabas ang anak ay creator din. Bakit? Sapagkat siya ay kasama ng Ama at siya ay tinawag na Diyos. God is the creator. Diba? Now, dito sa John 5 verse 19, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ito yung Ama ha, ito yung Ama. No, ito ay pagdi-describe sa Ama. Sapagkat ang lahat ng mga bagay, o ang lahat daw ng mga bagay na kanyang ginagawa, which is ang Ama, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak, which is si Kristo, sa ganun ding pamamaraan. So napakalinaw dito sa John 5 verse 19, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, lahat daw ng mga bagay na kanyang ginagawa, sino to? Ang Ama ang tinutukoy dito, no? So lahat daw ng ginagawa ng Ama, ang mga ito naman ang ginagawa ng anak, si Kristo, sa gayon ding pamamaraan. So meaning to say, kung ano ang ginagawa ng Ama, ay siya ring ginagawa ng anak. Diba? Kung creator ang Ama, creator ang anak. Kung tagapagligtas ang anak, tagapagligtas din ang Ama. Tagapagligtas silang pareho dahil sila ay parehong Diyos. Naiintindihan nyo po ba? Baka medyo nahihirapan kayong magets yung sinasabi ko po. Diba? Kaya malinaw po sa John 5 verse 19, sapagkat ang lahat ng mga bagay nagkanyang ginagawa, yung Ama to ha, lahat daw ng mga bagay na ginagawa ng Ama, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak, at ang anak na ito ay si Kristo, sa gayon ding pamamaraan. So napakalinaw po ng pahayag dito sa aklat ni San Juan, no, na ang lahat daw po ng mga bagay na kanyang ginagawa, which is ang Ama, ito rin naman daw ang ginagawa ng anak, which is si Kristo, sa gayon ding pamamaraan. Kaya malinaw po na hindi po magkaiba ang Ama at ang anak bilang Diyos. Ang pagka-Diyos ng Ama at ng anak ay iisa. Kaya nga po sa sinabi sa John 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Dito po papasok ang konsepto na yun. No? Kung ano ang ginagawa ng Ama, ay siyang ginagawa rin ng anak, sa ganun din pamamaraan. Kung ang Diyos Ama ay gumagawa ng paglikha, ganun din ng anak, sa ganun din pamamaraan. Kaya si Kristo, ayon sa John 10 verse 30, ay nagsalita, ako at ang Ama ay iisa. No? Yun po yun. Now, kaya nga po, kung itutuloy nating basahin ang John 10 verse 33, si Kristo ay gustong patayin ng mga taong itinatakwil ang pagiging Diyos ni Kristo. Kung itutuloy po natin yung John 10 hanggang dun sa 33, no, may mga tao doon na gusto siyang patayin dahil daw si Kristo ay nagpapanggap na isang Diyos. Ang sabi dito sa John 10 verse 33, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pumumusong, at sapagkat ikaw, bagamat ikaw ay tao,
ay nagpapakunwari kang Diyos. So dito sa John verse 10:33, kaya siya gustong patayin ng mga Hudyo dahil daw si Kristo ay nagpapakunwari na Diyos. So meaning to say, yung divinity of Christ, yung pagka-Diyos ni Kristo, bagamat ito ay hindi pa kumpirmado nung siya ay nabubuhay bilang isang tao, tingin na sa kanya ng mga tao na nandoon, isa siyang Diyos. 'Di ba? Bakit mo papatayin si Kristo? Dahil hindi ka naniniwalang Diyos. Saan ka kumuha ng idea na Diyos si Kristo? Dahil sa ipinapakita mismo ni Kristo. Ganun po 'yon, no? Kaya meron tayong divinity of Christ. Meron tayong divine nature si Christ. Kasi nga, ang tingin na sa kanya ng mga Hudyo sa ilalim ng Judaism, si Kristo ay nagpapanggap na Diyos. So meaning to say, yung mga Hudyo na nakikita si Kristo, ang tingin sa kanya Diyos. Nararamdaman sa kanya Diyos to. May divine nature to. Kaya nga gusto siyang patayin eh. 'Di ba? Bakit siya gustong patayin? Sapagkat daw si Kristo, bagamat ay isang tao, which is human nature, ay nagpapakunwari kang Diyos na may divine nature. That's why the divinity of Christ, the doctrines of the Catholic regarding sa nature of Christ, it has dual nature, the human nature and the divine nature. Dahil nga gaya ng sabi sa John 10 verse 33, bagamat ikaw ay tao, ikaw ay nagpapakunwari kang Diyos. So tingin na sa kanya ng mga tao, no, hindi pa kumpirmado, no, hindi pa siya pinapako sa krus, isa na siyang Diyos. Maaaring nararamdaman sa kanya nung mga panahong nabubuhay siya dahil sa kanyang mga himala. Maaaring yun ang nakikita sa kanya sa pag-ibig niya sa sanlibutan, sa mga tao. Kaya ang mga tao na mga Hudyo niyakap siya at sinabi, Diyos ko to. At dahil dito sa mga Hudyo na ito na under ng Judaism na naniniwala na ang Diyos lang ay ang God the Father, siya ay inusig. Gusto kitang patayin, Kristo. Bakit nagpapanggap kang Diyos? Tao ka. So, dual nature na agad ang tingin sa kanya sa panahon ng Judaism. Meron siyang divine nature, meron siyang human nature. Kaya po malinaw ang INC, itong mga INC na to, mga Iglesia ni Cristo, itong Jehovah's Witness na to, lahat ng mga hindi naniniwala na Diyos si Kristo, napakalinaw po na sila po ay hindi mga Kristiyano. Sila po ay mga Hudyo dahil ang mga Hudyo ay itinatakwil ang pagiging Diyos ni Kristo. No? Sila po yung nasa John 10 verse 33 na isa sa babato kay Kristo. Dahil ang stand ng mga Hudyo doon sa John 10 verse 33, hindi ka Diyos, dapat kitang batuhin. Ganon din ang gagawin ng sekta ng INC. Batuhin nyo si Kristo dahil hindi yan Diyos. Ganon din ang gagawin ng Jehovah's Witness. Babatuhin nila si Kristo kung sakaling nag-e-exist ngayon. Bakit? Hindi kasi nila Diyos. No? Ganon po yun ka-basic. So, hindi sila mga Kristiyano, kundi sila ay mga Hudyo. Ngayon, nagkaroon kami ng pagtatalo ng Iglesia ni Kristo patungkol sa paksa na to, na sabi nila sa akin, o Sanrio, tao lang naman talaga si Kristo eh. Sabi ko, talaga ba? Sabi ko, wala siyang dual nature, are you sure? Sabi niya, yes. Very confident siyang sumagot, oo. Sabi ko, sige nga, saang talata natin mababasa yan? Nilatagan nila ako ng John 8 verse 40. Ano tong John 8 verse 40 na to? Ang sabi rito sa John 8 verse 40, datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. I repeat, paboritong sitas to ng INC ha, dapat aware tayo sa sitas din na panlaban sa simbahan. Sa John 8 verse 40 ang sabi, datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong, dahil sa taong, no? Na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. So ano ba ang dapat nating maging sagot pag meron mga ganitong pagkakataon, no? Na ihahagis sa atin ang mga protestanteng hindi tumatanggap na si Kristo ay Diyos. Napakasimple lang po, no?
Wala po akong tutol sa John 8 verse 40. Wala po akong tutol sa talata ni San Juan, no? Si Kristo naman po talaga ay 100% man dahil si Kristo, siya po ay Diyos na nagkatawang tao, Diyos na naging tao, at Diyos na tao. 100% man and 100% God, si Christ. Kaya kung sasabihin sa inyo, tao lang ang nakalagay dito, yes, I agree. Dahil si Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao, Diyos na naging tao, Diyos na tao. Pag ikaw ay nagkatawang tao, ikaw ay magiging tao. Pag ikaw ay naging tao, you are 100% man. Why? Because the mother of Christ is 100% man. Kaya kung siya ay isang tao, sa inyo'y magsasaysay, I am very, very agree. Jesus Christ is 100% man, and that is the doctrines of the Catholic Church. Wala tayong pagtatalunan dyan. No? Napakasimple po. Okay. Sabi dito, no, paano tayo titindig? Paano na tayo gigiba? No? Paano nyo gigibain ang isang doktrina na pinamamalian nila na si Kristo ay hindi Diyos? Meron ba tayong mga pamantayan ang Iglesia Katolika na maihahain at mailalatag na itong Kristong ito ay Diyos? Meron po ba tayo pwedeng gamiting panggiba sa kanila? Yes, ang dami nating panggiba. Juan 1 verse 1, John 1 verse 1, ang sabi, nang pasimula siya ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. I repeat, John 1 verse 1, nang pasimula siya ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. So ayon dito sa aklat ni Juan, no, ang salita ay sumasa Diyos. Bakit? Dahil ang salita ay isang Diyos. Malinaw po yan, ha? Ang salita daw ay sumasa Diyos dahil daw ang salita ay isang Diyos. Sabi sa John 1 verse 1. Ngayon, kung ang salitang ito ay sumasa Diyos at ang salitang ito ay isang Diyos, sino ang salitang Diyos na to? No? Sino ang salitang ito na Diyos? Sino tong Word of God? Diyos na salita. Sino ito? John 1 verse 14. John 1 verse 14. At nagkatawang tao ang salita. Pag sinabing at nagkatawang tao ang salita, nagkatawang tao ang Diyos. Dahil ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos, ang sabi rito, at nagkatawang tao ang salita. Pag sinabing nagkatawang tao ang salita, nagkatawang tao ang Diyos. So sino tong nagkatawang tao na to? Alam naman nating lahat, si Kristo. Hindi po ba? Meron po ba, hindi ba nila alam kung sino ang nagkatawang tao? Sino ang nagkatawang tao? Si Kristo. At malinaw dito, at nagkatawang tao ang salita. Ang sabi sa John 1 verse 1, no, ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. At itong salita na to na Diyos, ang salita daw na ito ay nagkatawang tao. Sino tong nagkatawang taong salita na to? O sino tong Diyos na nagkatawang tao? Jesus Christ. No? At ang sabi, at tumahan sa gitna natin. Anong ibig sabihin ng tumahan sa gitna natin? Nanirahan sa gitna ng mga tao, sa lupo ng mga tao, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong na ama. Di ba nung nagkatawang tao si Kristo, siya ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Itong salita na to na Diyos, no? Ito daw ay nagkatawang tao. At ang nagkatawang taong salita na to na nagsasabi na ito daw ay Diyos, walang iba si Kristo. At itong si Kristo na ito na salita, siya daw ay tumahan sa gitna natin. So ano tong tumahan sa gitna natin? Nanirahan sa ating mga tao. 'Di ba? At yung nanirahan sa ating mga tao si Kristo, anong sabi dito sa talata ng John 1 verse 14? At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong na ama. So yung nagkatawang tao si Kristo bilang isang Diyos, siya ay nakita ng mga tao ang kanyang kaluwalhatian. Nakikita sa kanya ang bugtong na ama, gaya ng sabugtong na ama. 'Di ba?
nakikita siya, no? Napuspos ng biyaya at katotohanan. Nung si Kristo po ba, nung nagkatawang tao, hindi po ba totoo yung sinasabi niya? Siya ay puspos ng katotohanan sa pagbibigay sa atin ng mabuting balita. Kaya ito pong John 1 verse 1 na ang sinasabi, no, ang salita ay sumasa Diyos dahil ang salita ay Diyos. Sino ang salitang Diyos na ito? Ang sabi sa John 1 verse 14, at nagkatawang tao ang salita, at nagkatawang tao ang Diyos. Sino ang nagkatawang taong ito? Walang iba, si Kristo. Meron pa bang ibang mababasa sa Biblia na may iba pang nagkatawang tao? Wala na po. Kung meron nakasulat dito na nagkatawang tao ang salita, sino ang nagkatawang taong salita na ito na sinasabi na ito ay Diyos? Jesus Christ. Kaya nung siya ay tumahan sa gitna natin, ayon sa John 1 verse 14, at siya ay tumahan sa gitna natin, pag sinabing tumahan sa gitna natin, nanirahan sa mga tao. No? At nung nanirahan si Kristo sa mga tao, nakita ng mga tao ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong na ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Bakit puspos ng biyaya at katotohanan? Gumagawa si Kristo ng mga himala. Nagbibigay siya ng biyaya sa mga tao. At sabi rito, at katotohanan. Ang dala-dala ni Kristo ay mabuting balita. Tandaan, si Kristo kailanman ay hindi nagsisinungaling at hindi sinungaling. Malinaw po Okay. Kaya nga po, hindi po purket o hindi dahil merong sinasabi ang Diyos o may statement ang Diyos na siya ay Diyos at hindi tao, no? Hindi po nangangahulugan na siya ay walang kakayahan na maging tao o magkatawang tao. Tatandaan natin mga kapanalig, walang hindi kayang gawin ng Diyos. Kung posible sa Diyos na lumikha ng tao, posible din sa Diyos na siya ay maging tao, magkatawang tao at makasama sa gitna natin. 'Di ba? Walang imposible sa Diyos. Gumawa nga siya ng tao What more pa kung gugustuhin niya magkatawang tao? What's wrong? If God wants to be a man, what's wrong? Kung gusto ng Diyos magkatawang tao, what's wrong? Hindi ba kaya ng Diyos magkatawang tao? Dahil lang ba nagkatawang tao ang Diyos, hindi na Diyos? That's wrong. Nagawa niyang gumawa ng mundo, gumawa ng mga hayop, gumawa ng kalikasan, gawin tayong mga tao. Hindi ba niya kayang maging tao? Ano ang tingin niyo sa kapangyarihan ng Diyos? Limitado? That's wrong. Kaya nga ang salita ay sumasa Diyos at ang Diyos, no? Ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao. Sino ang salita na Diyos na to na nagkatawang tao? Si Kristo. Bakit? Dahil si Kristo ay Diyos, kaya niyang magkatawang tao. Walang imposible sa Diyos na kagawa nga ng tao, magkatawang tao pa kaya. Malinaw po Okay. Kaya po malinaw dito sa mga talata ni Juan na nilatag ko sa inyo, no, na ang salita ay Diyos at ang salita the which is ang Diyos na ito, no, ay nagkatawang tao. So sino ang nagkatawang tao? Walang iba kundi si Kristo. Kung si Kristo ang salita na nagkatawang tao, lalabas ang salitang si Kristo ay isang Diyos, tunay at totoo. Ang Diyos ay nagkatawang tao at ito po ang Panginoong Hesukristo. Huwag nating mali-maliin ang doktrina ng simbahan. No? Huwag tayong magturo ng mga heretiko, mga protestante. Lalong-lalo na sa mga hindi tinatanggap na Diyos si Kristo, that's wrong. Heretical teachings po yan. Pwede yang mag-lead into misunderstanding o pwede kayong mapunta sa impyerno. Now, kung Diyos si Kristo, bakit meron siyang kinikilalang Diyos? Hindi ba? Diyos nyo pala si Kristo Ito yung paborito nilang linya. Bakit nyo kinikilalang Diyos si Kristo? Kung Diyos nga talaga si Kristo. John 20 verse 17. Sabi ni Jesus, wag mo akong hawakan. Sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako
sa aking Ama at iyong Ama sa aking Diyos at sa inyong Diyos, no? Ang point dito ng mga hindi tumatanggap na Diyos si Kristo, bakit daw nagsalita si Kristo dito sa John 20 verse 6 ay sa John 20 verse 17 na aking Diyos sa inyong Diyos, sa aking Diyos sa inyong Diyos. Kung Diyos si Kristo, bakit meron siyang sa aking Diyos? Paano natin to babaliin? Yung ganitong heretical na stand ng mga protestante na hindi naniniwalang Diyos si Kristo, meron ba tayong panlaban? Yes, meron. Napaka-simple at napaka-basic, no? Kung si Kristo ay hindi Diyos, dahil siya ay may kinikilalang Diyos, no? Kung si Kristo, sinasabi ng mga prots na to, ng mga sulpot na yung Kristo nyo, may kinikilalang Diyos, hindi Diyos yan. Walang Diyos na may kumikilalang Diyos. Lalabas. Ganon din ang Ama. Hindi rin siya Diyos. Lalabas din po na hindi Diyos ang Ama dahil even the God the Father may kinikilalang God. Hebreo 1 verse 8. Kanina po nilatag ko to. Ngunit tungkol sa anak, ang Diyos Ama nagsasalita dito ha. Ngunit tungkol sa anak, si Kristo to. Hebreo to ha. Hebreo 1 verse 8, ngunit tungkol sa anak, which is si Kristo, ay sinabi niya, sinabi daw ng Ama, nung sabi ng Ama, ang iyong trono, ito yung anak ng Diyos, trono ng anak, no? Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman, ikaw ay maghaharing may katarungan. Bakit siya nagsabi ng ang iyong trono, O Diyos? San ba nakaupo si Kristo? Hindi ba sa kanang trono? Kaninong trono tong sinasabi ng Ama kung hindi to kay Kristo? Ang sabi ng Ama, ngunit tungkol sa anak, si Kristo to, ay sinabi ng Ama, ang iyong trono, O Diyos, magpakailanman. Sino ba nasa seated at the right hand of God the Father? Jesus Christ. Pero ang sabi rito ng Ama, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ang iyong trono, which is trono ng anak, O Diyos ay magpakailanman. Tinawag ng God the Father na Diyos si Kristo. Dahil ang trono daw ng anak, O Diyos, siya daw ay magpakailanman. Diyos si Kristo. Diba? Kaya malinaw, ang Ama, tinawag niyang Diyos ang anak, tinawag niyang Diyos ang Ama. Kung si Kristo po, kung si Jesus ay hindi Diyos, dahil po, tinawag niyang Diyos ang Ama, lalabas, hindi din Diyos ang Ama dahil tinawag din ng Ama na Diyos ang anak. So lalabas, wala po tayong Diyos. Kasi nagtawagan sila ng Diyos sa isa't isa, di wala na tayong Diyos. Di ba? Dahil ang Ama at ang anak, dalawa silang nagtawagan ng Diyos, kaya malinaw, si Kristo ay Diyos, dahil tinawag siyang Diyos ng Ama. Diyos ang Ama, Diyos ang anak, iisang Diyos, pantay ang pagka-Diyos, same divinity. Kasi kung sisilipin lang natin, may tinawag na Diyos si Kristo, hindi na siya Diyos. May tinawag ding Diyos ang Ama, edi hindi rin Diyos. So sino na Diyos natin ngayon? So wala na. Bakante na langit ngayon. Wala nang Diyos. Diba? Kaya kung tinawag ng Diyos, kung may tinawag na Diyos si Kristo, ganun din ang tawag sa kanya ng Ama. Ang iyong trono, O Diyos, magpakailanman. Sino bang nasa kanang trono ng Diyos Ama? Jesus Christ. That's why Jesus Christ is God. Common sense ba? Common sense. Diba? Kaya malinaw, no? Malinaw mga kapanalig, hindi tatawagin ng Ama na Diyos si Kristo kung mas mataas ang Ama kesa sa anak. Kaya ang Ama, tinawag niyang Diyos ang anak dahil literal na Diyos ang anak. Katulad ng kalagayan ng pagka-Diyos ng Ama, pantay ang kanilang pagka-Diyos. Kaya nga po sa John 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Kung mas mataas ang Ama kesa sa anak, di sana sinabi ni Kristo sa John 10 verse 30, ako at ang Ama, mas matimbang sa akin ang Ama. Diba? Pero hindi ganoon ang sinabi niya. Ang sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Sila ay pantay. Saan? Sa divinity. Bakit? Hindi naman laman at hindi tao ang Ama. Siya ay spirit. So saan iisa ang Ama at si Kristo? Sa spirit. Why? Because God is spirit. God the Father is spirit and the Spirit of Jesus Christ is God.
Napaka-basic po, mga kapanalig. Kaya nga, ang iyong trono o Diyos, sabi niya kay Kristo, di ba, nung Ama, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. E di sana sinabi ng Ama, ang iyong trono o Diyos, pero mas mataas ako, Wala. Ang sabi lang niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Di ba? Diyos ang tawag niya kay Kristo. Bakit? Sapagkat pantay ang kanilang kabanalan. Pantay ang kanilang divinity. Malinaw po malinaw po mga kapanalig Kaya po dyan po pumasok yung konsepto na sinabi ni Kristo sa John 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Diba? E di sana sinabi ni Kristo doon, ako at ang Ama, mataas sa akin ang Ama. Hindi ganon, pero sila ay iisa. Saan sila iisa? Hindi naman pwede sa laman. Hindi naman nagkatawang tao ang Ama. So, saan sila iisa? Sa Spirit. Why? Because God the Father is Spirit. Because God is Spirit. And the Spirit of Jesus Christ, sa katawang panlupa, that is God. Diyos yung Spirit ni Christ. Kaya nga 100% tao because of the flesh. Because of His physical body, that is 100% man. Pero dito sa physical body na ito, ang spirit ng physical body ni Christ is Spirit of God. 100% God. Kaya nga dual nature, 100% man, 100% God. The physical body of Jesus Christ is 100% God because of Blessed Virgin Mary. And the Spirit of Jesus Christ is 100% God because the Father of Jesus Christ is Spirit and a God. Malinaw po. Kung ang nanay mo tao ka saan? Sa laman. Ang bumuo ng tao sa sinapupunan ng taong si Maria ay 100% na spirit. Ang Holy Spirit lumimlim, di ba? Which is God. So meaning to say, yung nabubuo yung tao sa sinapupunan ni Maria, habang nagkakaroon ng tao sa kanyang sinapupunan, yung spirito ng tao na yon ay Spirit of God. That's why 100% God because of the Spirit. Kaya hindi natin pwedeng paghiwalayin yung human nature at saka yung divine nature dahil yan ay magkaakibat. Dahil si Kristo ay 100% man naging tao, pag naging tao ka. Diba? Pero yung kanyang spirit, dahil hindi naman nag-unite yung parehong tao para mabuo si Kristo because of the power of God, yung spirit ni Kristo na nabuo sa sinapupunan ni Maria, that is God. Spirit of God. Meron bang tao na ang ama mo, God, Spirit? Spirit of God? 100% man ka? Tingin nyo kay Kristo, anong tatay nyo? Tapos ang tatay nyo, Diyos. Ano, tao ka lang? That's wrong. Mali naman yata yung ganong pangunawa. Hindi po ba? Pag tao yung nagdala sa'yo, lalabas kang may laman. Lalabas kang may flesh. Pero kung spirit naman, ang bumuo sa'yo, kung bakit nagkaroon ng tao yung sinapupunan mo, yung spirit mo, spirit ng kung sinong bumuo sa'yo, which is God. Kaya si Christ, 100% man, 100% God. Okay. Kalawa, ang Diyos daw ay hindi tao. 'Di ba? Kanina ko pa sinasabi sa inyo, God is Spirit. Ang Diyos ay hindi tao, yan daw ay walang laman. Ayon sa Iglesia ni Kristo. Okay. Ayon dito, sa bilang 23 verse 19, ang sabi dito, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Ang Diyos daw ay hindi tao na magsisinungaling ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at di niya gagawin o sinalita ba niya at hindi niya ito isasagawa? Okay, ito yung isa sa sitas nila na ang Diyos daw ay hindi tao na nagsisinungaling at ang Diyos daw ay at ni anak ng tao na magsisisi. So tandaan natin si Kristo ay anak ng tao dahil siya ay anak ni Maria. Siya ay anak ni Maria. Ni anak ng tao na magsisisi, anak ng tao, si Kristo ni Maria. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Si Kristo ay tao. Kaya si Kristo daw ay hindi raw Diyos dahil ang Diyos daw ay Spirit, hindi daw tao. Okay.
Ano ba ang nais iparating ng sitas ng bilang o ng numbers, no? Bilang 23 verse 19. Sabi ko nga po sa inyo mga kapanalig, ang pag-aaral ng bawat talata sa Biblia, hindi po yan dapat natin laging ginagawang paliteral. Kaya nga po, hindi lahat ng tao, no, na nasa kasalukuyang panahon ay naiintindihan ang lahat ng Biblia. Merong mga tao na matalino sa academics, merong mga tao na matalino sa pagnenegosyo, meron naman taong matalino sa espiritual, merong mga taong matalino sa parenting, iba-iba ang talino na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At yung mga nag-interpret ng Bible na to, yan ay kumuha lang sa sarili nyong opinion. Are you the Bible scholar? Stellar? Diba? Ang turo na ito ay galing sa mga Bible scholars na kung saan sila mismo ay ang nag-compiled ng Bible, mas marunong pa kayo. My God. Okay. Ang diwa ng sitas na binasa ko sa inyo kanina, dito sa bilang 23 verse 19, no? Ang Diyos daw ay hindi nagsisinungaling, no? Ano ba ang ibig sabihin dito? Ito ay patungkol sa tulad po nating mga tao. Tayo, na ang magulang natin parehong tao, mga sinungaling tayong lahat. Sige nga, sino ang taong may magulang na parehong tao na hindi man lang nakagawa na kahit na butlig na kasalanan? Tayo ang pinatutungkulan dyan ng Diyos. Na tayong mga magulang na parehong tao, mga sinungaling kayo. Parehong tao ba yung magulang ni Kristo? Isang spirit tapos isang man. Pero tayo na may parehong man na magulang, tayo daw ay mga sinungaling, no? No? At si Kristo ay hindi katulad natin na sinungaling. Bakit si Kristo ay tumitindig ako na hindi siya sinungaling? Unang Pedro 2 verse 22, hindi siya gumawa ng kasalanan kailanman. Si Kristo ay hindi gumawa ng kasalanan kailanman, imakulada. Pero tayo, mga sinungaling tayo. Kaya itong si Kristo na to, itong si Jesus na to, ay hindi siya magsisisi at hindi sinungaling dahil ang patungkol sa sitas ng bilang na ito ay patungkol yan sa mga katulad nating tao na ang magulang parehong tao nasaksakan at luklukan ng sinungaling. Tumalon po tayo dito sa Hosea. Ang sabi rito sa Hosea 11 verse 9, hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na Diyos na nasa kalangitan nyo, hindi ako naparito. Sino yung naparito? Si Kristo. Hindi ako naparito upang kayo'y wasakin. Hosea 11 verse 9, uulitin ko ang sitas. Bibigyan natin ng diin to, mga kapanalig. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. No? Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na Diyos na nasa kalagitnaan nyo, hindi ako naparito. Sino ba yung naparito? Sino ba yung nagkatawang tao? Si Kristo. No? Etong nagsabi na hindi ako naparito, no, upang kayo'y wasakin, siya daw ay Diyos at hindi tao. Sino ba yung nagkatawang tao? Si Kristo. Hindi po ba malinaw? Si Kristo to. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, kaya't hindi ako naparito, which is si Kristo dahil siya yung nagkatawang tao, hindi ako naparito upang kayo'y wasakin. Kakontrahin niyo pa po ba yung Biblia? Diyos ko Kaya malinaw rito sa talata ni Hosea na si Kristo ay Diyos, no? At siya ay naparito bilang isang tunay at totoong Diyos at hindi sa paraan ng tao ang kanyang gagawin, kaya hindi niya ito wawasakin. Iba ang pamamaraan ni Kristo sa pamamaraan nating mga tao. Dahil si Kristo, siya lang ang taong may dual nature. Sige nga, pakilala nyo nga ako sa mga taong may dual nature.
Pakilala nyo nga ako sa tao na ang Ama Espiritu para sabihin ninyo si Kristo 100% man lang, isang tao lang. Ipakilala nyo ako sa tao na nabubuhay sa ibabaw ng sanlibutang ito na na may tatay na Ama, Diyos Ama. Tatay mo Ama, o ano ka? Diyos. Nanay mo tao, ano ka? Eh di tao. Dual nature. Human nature, divine nature. O, meron bang tao dito na ang tatay Diyos Ama bukod kay Kristo? Kaya sa lahat ng tao dito, maging sa mga hayop, no, tayo ay isa lang ang nature natin. Kung tao ka, tao ka. Kung hayop ka, hayop ka. Kung anghel ka, anghel ka. Pero si Kristo lang ang may natatanging may dalawang kalikasan. Isang tao, isang Diyos. Dahil ang ama niya ay Diyos, ang nanay niya ay tao. Napaka-basic, ginagawa nyo lang komplikado. Ngayon, dito tayo sa paksa at usapin ng salitang Alpha at Omega. No? Sa Alpha at Omega. Pag sinabing Alpha at Omega, simula at ang wakas. At pag sinabing ikaw ay simula at ang wakas, Diyos lang ang may karapatang magsabing ako ang Alpha at ang Omega. Ganon lang yon. Tanging ang Diyos lang ang may karapatang magsabi sa inyo, mga protestante kayo, na Diyos lang ang Alpha at Omega. Ngayon, sino tong Alpha at Omega na to? Ha? Pag-usapan natin ang Alpha at Omega na pilit ninyong ibinubutas sa doktrina ng Iglesia Katolika. Okay. Dito sa Tito 2 verse 13, habang hinihintay natin ang araw ng ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. No? Ulit natin sa Tito hihimayin ko to sa inyo. Tito 2 verse 13, habang hinihintay natin ang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik. Ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Pero, kahit ang stand natin na dakilang Diyos at tagapagligtas si Kristo dito sa Tito, wag kayong papakasiguro. Merong puna ang Iglesia ni Kristo dito. So ano ba yung puna ng Iglesia ni Kristo sa sitas ng Tito? Ang sinasabi nila sa akin, ang tinutukoy daw na dakilang Diyos ay yung Ama, no? At si Jesus daw yung tagapagligtas. Kasi sabi rito, di ba? Ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, yung Ama daw ito, at tagapagligtas na si Hesukristo, no? Pero meron akong tinanong sa kanila. Lusot at lulusot yan sesegue at sesegue yan Ano ba yung tinanong ko sa kanila? Paano magbabalik ang Ama? Nagkatawang tao ba ang Ama para magbalik? Si Kristo ang huling sugo. So kung Ama yan, dalawa ang magbabalik. Dalawa ang sugo. Ang Ama at ang Anak. Kasi ang sabi, ito ang pagbabalik. Pag sinabing ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas, pag sinabing ito ang pagbabalik, nanggaling ka na dito sa sanlibutan. Babalik ka ulit. So sino itong magbabalik na ito? Dakilang Diyos at tagapagligtas sa si Hesukristo. Si Hesukristo lang po ang pwedeng magsabi na ako ay babalik dahil siya ay nagkatawang tao. Kung ang dakilang Diyos ang tumutukoy dito ay ang Diyos Ama, lalabas nagkatawang tao ang Ama. Diba? Kung ang tumutukoy dito sa dakilang Diyos na magbabalik, lalabas ang Diyos Ama, sugo din. Isusugo niya yung sarili niya. Sino ba yung huling sugo? Hindi po si Felix Manalo ang huling sugo, si Kristo po. Kasi kung si Felix Manalo ang huling sugo, lalabas siya yung dakilang Diyos at tagapagligtas na babalik dito. Ang babalik dito, isa lang. Ito ang pagbabalik ng ating. Pag sinabi ng ating, tayong lahat. Ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. So, sino po bang babalik dito? Malamang yung Diyos na nagkatawang tao kasi dakilang Diyos nga Yung dakilang Diyos na ito, siya daw yung magbabalik.
So sino ba yung dakilang Diyos na dapat bumalik dito? Eh di yung nagkatawang tao. Sino yung nagkatawang tao? Si Kristo. At siya din ang tagapagligtas na si Hesus Kristo na sinabi dito. Kung ito ay ipapasok natin na si Felix Manalo ang huling sugo, siya din ba ang tagapagligtas natin? Lalabas siya rin ang dakilang Diyos natin. Wrong interpretation. No? Ngayon, etong sinasabi na dakilang Diyos at tagapagligtas, sino ba to? Sino ba tong dakilang Diyos na to at tong tagapagligtas na to na babalik? Sino to? Pahayag 1 verse 8. Ano ang sabi sa Pahayag 1 verse 8? Ang sabi dito, ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoong Diyos. Sabi to ng Panginoong Diyos ako ang Alpha at ang Omega na makapangyarihan sa lahat. So meaning to say, ito palang Alpha at Omega na to, ito daw yung makapangyarihan sa lahat. At ano tong makapangyarihan sa lahat? Siya daw ay Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. So napakalinaw sa Pahayag 1 verse 8, no? Ang darating, magbabalik na dakilang Diyos ay ang Alpha at ang Omega. Ang sabi dito sa Tito 2 verse 13, no? Ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. So merong dakilang Diyos at tagapagligtas na babalik. No? Ngayon, sino tong babalik? Ang sabi, ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. So yung darating pala dito ay ang Alpha at Omega. So sino ba itong Alpha at Omega na to na dakilang Diyos at tagapagligtas na babalik? Siya daw yung babalik yung Alpha at Omega. No? So sino to? Pahayag 22 verse 12 to 13. Ang sabi rito, at sinabi ni Jesus, makinig kayo. No? Darating na ako. I repeat. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. No? Kaya sabi ni Jesus, darating na ako. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. So sino to na dakilang Diyos at tagapagligtas na babalik ayon sa Tito 2 verse 13? Si Hesus Kristo. Kaya nga po, sabi sa Tito 2 verse 13, habang hinihintay natin ang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik at ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Magbabalik ang dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. At yan ay pinatunayan sa Pahayag 22 verse 12 to 13, no? At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Siya yung dakilang Diyos at tagapagligtas na darating dito. Kaya nga si Kristo ay 100% God. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Ang Alpha at ang Omega, ayon sa mga talata, no? Ayon sa mga talata na nilatag ko sa inyo, ang Alpha at Omega, yan daw ay ang Panginoong Diyos, no? Pahayag 1 verse 8, ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Pag sinabing Alpha at Omega, Panginoong Diyos yan. Pag Panginoong Diyos, Diyos mismo yan, no? At ngayon, at siya ang darating at ang dakilang Diyos na magbabalik, ang Alpha at ang Omega, no? At ang Alpha at Omega ay direktang sinabi, siya si Kristo, letra por letra. Ako ang Alpha at Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas, na siyang darating at magbabalik. Pahayag 22 verse 12 to 13. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Anong sabi ni Kristo? Ako ang Alpha at Omega, ang una at ang huli, at ang simula at ang wakas. Ang Alpha at Omega, siya ang dakilang Diyos at tagapagligtas na darating sa atin. Dahil si Kristo ay 100% God. Diyos po si Kristo. Ang gigigil ako. Bakit nyo kasi inaano si Kristo na hindi Diyos, no? Kaya nga sabi rito di ba? Ang
Ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoong Diyos, Pahayag 1 verse 8. At sabi ni Kristo sa Pahayag 22 verse 13, ako ang Alpha at Omega, sabi ni Jesus. Si Jesus ay Diyos, nasa Biblia, letra por letra. My God! Kaya nga dito, sa Isaiah 44 verse 6, ang sabi ni Yahweh, si Yahweh to, ang sabi ni Yahweh, ang hari at tagapagligtas ng Israel ang makapangyarihan sa lahat. I repeat, ang sabi ni Yahweh, Isaiah to ha, Isaiah 44 verse 6, ang sabi ni Yahweh, ang hari at tagapagligtas ng Israel ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang simula at ang wakas, walang ibang Diyos maliban sa akin. Pag sinabing simula at wakas, ako ang simula at ang wakas, ako ang Alpha at Omega, ako si Jesus, ang Alpha at Omega, at walang ibang Diyos maliban sa akin. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, iisang Diyos, walang ibang Diyos maliban sa akin. Yan si Jesucristo. Jesus Christ is 100% God. Okay, tanong ko lang po, sino ba ang Alpha at Omega? Ang Diyos Ama ba o si Jesucristo? Sa tindig ng Roman Catholic Church, pag sinabing Ama at Kristo, yan po ay sumasaklaw sa persona. Persona po yan. Pero ang nature po, ang nature ng Ama at ng Anak, iisang Diyos. Hindi po dalawa ang Diyos, iisang Diyos. Yun ang nature nila. Ang pinagkaiba ng Ama sa Anak, ang Anak ay may dual nature. Yan ay may human nature dahil si Kristo ay nagkatawang tao at meron siyang divine nature. Kalikasan po, merong tatlong persona na may magkakaibang kalikasan. Nature. Pag Ama at Anak, sino ba ang Alpha at Omega? Pareho sila. Bakit? Dahil sa kanilang kalikasan na iisang Diyos. Ang Diyos ang siyang Alpha at Omega. Si Jesus Christ ay may 100% divine nature. Ang God the Father ay may 100% divine nature. Itong 100% na divine nature na ito, yun ang Alpha at ang Omega na siyang sumasaklaw doon sa persona ng Ama at ng Anak. Sana po naiintindihan nyo ha. Ngayon, ang sabi nga po, no, sino ba ang simula at ang wakas na Diyos? Dito sa Pahayag 22 verse 12 to 13, sinabi ni Kristo, ako ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. At ano ang Alpha Omega? Pahayag 1 verse 8, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Kristo ay Diyos dahil siya ang Alpha at ang Omega, at ang Alpha ang Omega, ang simula at ang wakas, walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya 100% Jesus Christ is 100% God. Manindigan tayo dyan. No? Talagang hindi, Diyos si Kristo. Siya ang Alpha at ang Omega. No? Now, merong isa dito po sa tindig ko na ito, sa ilalatag ko sa inyo, ito po ang isang latag ko na sobrang nahirapan ako sa pag-aaral ko pagdating sa divinity of Christ. At alam ko na alam nyo ito, hindi ko alam kung iba sa inyo ay narinig na ba yung ganitong katuruan sa pagdating sa divinity of Christ. Pero aaminin ko po sa inyo na ito po ang isa sa mahihirap na pinagpuyatan kong aral patungkol po sa pagka-Diyos ni Kristo. Ang lagi pong sinasambit ng mga hindi naniniwalang Diyos si Kristo, kung si Kristo daw ay Diyos, bakit hindi niya alam ang kanyang pagbabalik? Di po ba? Diyos pala si Kristo, bakit hindi niya alam kung kailan siya magse-second coming dito? Yan ang palagi na binubutas, lalo na ng INC, pagdating sa aral at latagan natin sa pagka-Diyos ni Kristo. At ito ay masusi at talagang pinilit kong maunawaan kasi napakahirap niya po talagang aralin. At ilalatag ko po sa inyo kung ano po naging pag-aaral ko, bakit nga ba hindi alam ni Kristo na siya ay babalik? Hindi nga ba alam ni Kristo na siya ay babalik?
No? Ang tanong ng INC, bakit hindi alam ni Kristo ang kanyang pagbabalik? Ito naman ang tanong ko, hindi nga ba talaga alam ni Kristo ang kanyang pagbabalik? No, magkaiba po Okay, ito ang stand ng ating simbahan. Ayon po sa Iglesia ni Cristo, sa mga nakakausap ko, dahil ako po ay isang live debater at written debater din, kung Diyos daw po si Kristo, bakit po hindi niya alam ang kanyang pagbabalik? Hindi daw matatawag na all-knowing God si Kristo dahil meron po silang nilalatag na sitas sa ating mga Katoliko. Ito po yung nilalatag na sitas ng INC sa ating mga Katoliko para sabihin hindi raw alam ni Kristo ang kanyang pagbabalik. Sirach 42 verse 8. Dito po sa Sirach 42 verse 8, ang kagalang-galang na Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay na dapat malaman. No? Ang sabi sa Sirach 42 verse 8, ang kagalang-galang na Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay na dapat malaman. At ito din po ang sitas na inalalatag nila para sabihin na sa araw ng paghuhukom ay hindi alam ni Kristo. So yung una nilang ilalatag sa inyo tong Sirach, no? Ang nakakaalam daw ng lahat ay yung kagalang-galang daw na Diyos. At tatalon sila sa inyo dito sa Marcos 13 verse 32 ang sasabihin, ngunit tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam. Kahit anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama. So paano ba yan? Parang may conflict na. Kasi ang nakakaalam daw ng lahat ng bagay ay ang kagalang-galang na Diyos dito sa Sirach 42 verse 8. So hindi all-knowing God si Christ. At ito ay patutunayan sa inyo ng INC sa Marcos 13 verse 32 na ang sabi dito, ngunit tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam, kahit mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lang. So yung ama lang daw ang nakakaalam ng oras ng paghuhukom. Kahit daw ang Diyos anak ay hindi alam. So hindi Diyos si Kristo, hindi siya all-knowing God. No? Ito po ang mga sitas na inilalatag ko sa inyo. Ito po, ang mga sitas na po ito, dahil sa mga sitas na ito, kaya si Kristo ay hindi po tinuturing na Diyos ng mga iglesia ni Kristo. At hindi daw po all-knowing God si Jesus Christ. No? Ngunit tatandaan po natin, si Kristo ay nagsalita ng may pag-iingat sa lahat ng tao. Wag po natin kakalimutan yan. Sabi ko nga po sa inyo, wag nating babasahin ang Biblia ng literal eh. Hindi naman po lahat, kapag magbabasa tayo ng Bible, dapat gawin nating literal. Yan po, yung mga nagbabasa ng mga lahat literal na lang, yan po yung mga taong mangmang. Kasi hindi nila maiintindihan ang sitas at ang diwa ng nais isaysay ng bawat kasulatan sa loob ng Biblia kung hindi ka naman po biniyayaan ng gift of wisdom. Kaya nga po sabi ko po sa inyo, may mga tao na magaling sa paghawak ng pera, may mga tao na magaling sa pagtuturo sa mga anak, sa pagdidisiplina, may mga taong magaling sa academics, sa mga math, may mga magagaling sa sports. Lahat tayo ay binigyan ng kanya-kanyang wisdom kung saan tayo magaling. Ang merong magtaong magaling umawit, magaling sumayaw. Wisdom din po yan. Magaling magluto. Hindi po lahat ng tao ay biniyayaan din na kaya nilang umunawa ng Biblia. No? Kaya sila, itong mga naggumagawa ng literal na ito at paliteral na pagbasa at pag-unawa sa Biblia, ito yung mga tao na walang gift of wisdom. Kasi hindi nila naiintindihan ang naisabihin ng konteksto na bababasa sa sitas para sa ating mga tao. Okay. No? Gaya ng sabi ko sa inyo, no? Etong mga sitas na nilatag ko sa inyo ang nagiging dahilan kung bakit hindi Diyos ng INC si Jesucristo. Pero wag po nating kakalimutan na si Kristo ay nagsasalita at nagsaysay sa mga tao ng may pag-iingat. Dito po sa Mateo 24 verse 36 to 44, ang sabi rito, makinig po kayong maigi Nung mga araw na yon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari
hanggang sa darating ang baha. At tinangay silang lahat, gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao, no? So sa pagdating daw ng anak ng tao, ganito daw po ang mangyayari. Nung mga araw na yon, bago bumaha, ang sabi, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng tao. So meaning to say, pag dumating daw ang tao, pag dumating si Kristo sa araw ng paghuhukom, yung mga araw ng kanyang pagdating, yun daw yung mga time na tayo ay nagsisikain, nakikipag-asawa, kumbaga nakikipag-asawa, busy tayo sa pagjojowa, busy tayo sa celebration, no? At ganito rin daw yung nangyari sa panahon ni Noe. Ang lahat ng tao ay abala sa ibang mga gawain. No, may mga nagpa-party siguro, may mga nagjojowa, may nag-aasikaso ng anak. At sabi rito, hanggang sa pumasok si Noe sa barko. So meaning to say, hanggang sa dumating ang araw ng paghatol ng Diyos na ginunaw sila sa baha. Ang lahat ng tao ay hindi namamalayan na darating na pala ang Diyos. At ganun din daw ang mangyayari pagdating ng anak ng tao. Tayo ay magiging abala at hindi natin mamamalayan na darating na pala si Jesucristo. Now, tuloy natin. Sa panahong yon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ng isa at iiwan ang pangalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ng isa at iiwan ang pangalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang Panginoon. Unawain nyo to. Sabi ni Kristo ha, kaya't maghanda kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang Panginoon. Unawain nyo to. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi na niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't, sabi ni Kristo, lagi kayong maghanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras nang hindi ninyo inaasahan. So napakalinaw dito sa nilalatag ko sa inyo kay San Mateo, ang kaganapan o yung mga nangyari o yung mga eksena sa panahon ni Noe, walang ideya ang mga tao na may darating po na matinding baha. Walang sa hinagap sa isip, hindi alam ng mga tao sa panahon ni Noe na magugunaw na ang mundo nun sa panahon nila. Na ito mismo ang sisira at pupuksa sa kanila. Parang isang magnanakaw. Diba inilarawan ito ni Kristo na parang isang magnanakaw. Inilarawan din ni Jesus ang dalawang tao, no, na kukunin ng isa at iiwan ng isa. At sila ay kapwa sinabihan na dapat maghanda. So bakit nga ba sila sinabihan na itong dalawang tao na kukunin ng isa at iiwan ng isa at dapat sila maghanda? Bakit sila sinabihan ni Kristo? Sapagkat walang nakakaalam sa pwedeng mangyari sa oras at araw ng paghuhukom. Kaya po si Kristo ay nagsalita sa mga tao upang mag-iwan at magbigay ng isang babala o warning na ang pagdating ko ay walang nakakaalam sino man sa inyong mga tao kayo. Kaya kayong lahat ay dapat maging handa. So bakit sinabi ni Kristo na hindi niya alam ang mga bagay na to? Meron tayong mababasa ron na hindi alam ang mga bagay na to ni Kristo. Binigyang linaw ito ni Jesucristo, no? Anong sabi niya? Ang sabi ni Kristo sa kanyang pagpapahayag, sa kanyang sinabi sa mga tao ng may pag-iingat, ito ay dapat nyong unawain. 'Di ba? Binigyan diin ko pa yan sa inyo. Dapat nyo itong unawain. Kaya napakalinaw ang pagpapahayag ni Jesucristo, ang isang may-ari ng bahay, no, kapag alam ang oras ng pagdating ng magnanakaw, ay di niya ito hahayaan na magtagumpay dahil siya ay magbabantay sa pagdating nga naman ng magnanakaw, no? Sa madaling salita,
Ang nais lang naman ipahayag o ipaunawa ni Kristo sa kanila na hindi niya alam ang araw ng paghuhukom dahil ang kanyang pagdating ay parang magnanakaw. 'Di ba? Meron po bang magnanakaw na sinabi niya dun sa mga kausap niya na nakawang kita mamayang gabi? 'Di ba? Kaya sinabi niya na hindi ko to alam, sabi ni Kristo, kung kailan ang pagdating ng anak ng tao, hindi ko alam, wala akong idea. Dahil ang pagdating ng anak ng tao ay isang parang magnanakaw. So lalabas, si Kristo ay isang magnanakaw na biglang darating sa araw ng paghuhukom. Di po ba? So kung ang stand ni Kristo na siya ay tatayo bilang isang magnanakaw sa araw ng paghuhukom, may magnanakaw po bang inamin at sinabi kung ano ang plano nila? Kaya sinabi niya na hindi ko alam. 'Di ba? Kaya sinabi niya, hindi ko alam. Kaya nga ang sabi na lang ni Kristo, nag-iwan lang sa kanila ng babala, maging handa kayo. No? Maging handa kayo dahil hindi nyo alam ang aking pagdating gaya ng isang magnanakaw. Dadating siya bilang isang magnanakaw, sasabihin niya sa mga tao, alam niya kung kailan siya darating? 'Di ba? Kaya napaka-imposible na ang magbabalik ay hindi niya alam ang kanyang pagbabalik dahil ang description ni Jesus Christ sa kanyang pagbabalik ay parang isang magnanakaw. No? Kasi kung hindi alam, no? Kung hindi alam ni Kristo ang kanyang pagbabalik, lalabas, sinasabi ng mga protestanteng ito na ang karunungan ng Diyos ay kulang. Kulang ang karunungan ng Diyos. Bakit? Unang Korinto 1 verse 24. Sa mga tinawag, no, sa mga tinawag, Hudyo at Grego, siya ay Kristo na siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Si Kristo ay kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kaya kung alam ng Diyos ang second coming, alam ni Kristo yun dahil siya ay kapangyarihan at karunungan ng Diyos si Kristo. Kung hindi alam ni Kristo, edi kulang yung karunungan ng Diyos, hindi siya perfect. 'Di ba? Kaya sinabi ni Christ na hindi ko alam kung kailan ang pagdating ng tao eh. Kasi nga, dinescribe ni Kristo na ang pagdating ng tao ay isang magnanakaw. Edi kung pinaalam niya na alam ko kung kailan darating ang tao, edi hindi na siya magnanakaw. Na darating dito. Edi nakapaghanda tayong lahat. Hindi po ba? Meron po bang magnanakaw na gano'n? Uy, girl, 6 p.m. Nakaw ako sa inyo Buksan mo yung bintana mo. O anong gagawin mo na ikaw na may-ari ng bahay? Nadudun ka sa bintana, babantayan mo ko ng 6 p.m. Diba? Kaya ang ginawa ni Jesus, ang sabi niya, unawain nyo to. Na ang anak ng tao ay darating bilang isang magnanakaw. At dahil darating siya bilang isang magnanakaw at kumakatawan si Kristo na isang magnanakaw sa kanyang pagdating, bakit niya ipapaalam? Malamang sasabihin niya hindi niya alam, common sense. At kung hindi alam ni Kristo ang kanyang pagbabalik, ibig sabihin, hindi rin buo ang karunungan ng Diyos. Dahil dito sa unang Korinto 1 verse 24, ang sabi rito, sa mga tinawag, Hudyo at Grego, siya ay Kristo na siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang karunungan ng Diyos ay si Kristo. Bakit hindi niya malalaman? E di kung hindi niya nalaman, e di kulang ang karunungan ng Diyos. Si Kristo nga karunungan ng Diyos eh. Kaya alam niya, hindi niya lang pwedeng sabihin ang kanyang pagdating dahil siya nga ay kakatawan bilang isang magnanakaw, bigla na lang siyang susulpot kagaya nung panahon ni Noe. Kaya ang terminology ginamit niya rito, walang nakakaalam. Kasi ma-offend nga naman din yung makikinig kung sasabihin niyang hindi ko sasabihin sa inyo. 'Di ba? Ang pangit naman nun, sasabihin ni Kristo, kailan na pagdating mo, secret, sasabihin ko sa inyo, walang clue. Hindi ganon. Inalarawan niya yung pagdadating, yung kanyang pagdating bilang isang magnanakaw. At dahil ako ay isang magnanakaw na bigla na lang darating, ang sasabihin ko sa inyo, hindi ko alam. Kaya yung sinasabi sa Bible na maging ang anak ay hindi alam, na sinasabi ng Diyos, ang point lang doon, dahil yung anak ay tatayo bilang magnanakaw na bigla na lang susulpot.
Wala pong nakakaalam sa kanyang pagdating, maliban sa Diyos natin. Kaya alam ni Kristo ang kanyang pagdating, pero hindi niya pwedeng sabihin kung kailan ito magaganap dahil ang kanyang pagdating ay inilarawan katulad ng kay Noe. Magugulat na lang tayong lahat, nandito na siya. 'Di ba? Lagyan po natin ng logic, mga protestante. Okay. Alam ba ni Jesus, no, ang sabi rito, may mga bagay na Diyos lang ang nakakaalam na hindi na po kaya pang arukin ng pangunawa at kaalaman ng tao. No? Kaya nga sinabi ni Kristo, hindi ko alam kung kailan ang aking pagdating dahil merong karunungan si Kristo na hindi na kayang intindihin ng mga katulad nating ordinaryong tao lang. Tingnan nyo, napakasimple ng sinabi ni Christ. Ang dami na nagkabuhol-buhol at bumuo ng sekta dahil lang sa ganong statement, di ba? Dahil si Kristo, ang kanyang karunungan ay karunungan ng Diyos. At yung mga taong binigyan ng karunungan ng Diyos, ang siyang makakapagsaysay kung ano ang ibig sabihin nun. Kaya nga sabi ni Kristo, unawain nyo to. Darating ako bilang isang magnanakaw. At dahil hindi naman natin alam at kayang arukin pa ang karunungan ng Diyos, yung ibang tao na misinterpret ito at sinasabi agad, hindi na Diyos si Kristo. Dito sa Deuteronomio 29 verse 29, ang mga bagay na lihim ay nauukol. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos, ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman, upang aking magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. So meaning to say, sa Deuteronomio 29 verse 29, ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Kaya hindi nga po sinabi ni Kristo kung kailan ang kanyang pagbabalik, na sinabi niyang hindi niya alam dahil may mga bagay na inililihim ang Diyos na nauukol lamang sa Diyos na hindi na kailangan pang malaman ng tao. Deuteronomio po, ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos, ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Kaya malinaw kung ano ang inihahayag ni Kristo na mabuting balita sa ating mga tao na madali nating naiintindihan. Yon ay kalooban ng Diyos na maihayag sa atin at maintindihan natin at malaman natin, para malaman natin ang mga bawal at hindi bawal na kautusan. Yung mga do's and don'ts. Yan yung mga bagay na inihayag ng Diyos sa atin at magpakailanman na dapat nating panghawakan. Yan yung mga commandments, yung mga dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin. Pero sabi rin sa Deuteronomio 29 verse 29, may mga bagay na lihim na nauukol lang sa Panginoon nating Diyos. So may mga bagay na hindi na dapat kailangan pang sabihin ng Diyos, na tanging ang karunungan na lang nila ang nakakaalam no, na hindi na natin kaya pang abutin yun. Kaya nga po hindi po alam ni Kristo, ganon ang kanyang winika sa tao, na hindi ko alam kung kailan darating ang anak ng tao, dahil si Kristo ay isang magnanakaw na darating dito. Like what I've said, walang magnanakaw na nagsalita na magnanakaw ako at nanakawang kita. Kaya ang pinaka-safetiest na salita na sinabi ni Kristo, walang nakakaalam. Pero nagbigay siya ng isang babala na darating ang anak ng tao bilang isang magnanakaw. Common sense. Pag sinabing magnanakaw, nanakawang ka, hindi mo alam kung kailan darating. At kung ang anak ng tao, ang dinidescribe na isang magnanakaw na biglang darating, alam mismo ng magnanakaw na yan kung kailan siya darating. Common sense po. Hindi ba alam ng magnanakaw kung kailan ka nanakawan? Hindi mo alam kung kailan ka mananakawan, pero ang magnanakaw alam kung kailan ka nanakawan. Si Kristo ang tumatayong magnanakaw na paparito sa ikalawang pagkakataon bilang isang magnanakaw, at bilang isang magnanakaw alam niya kung kailan kanya nanakawan. Ikaw na nanakawan ka,
hindi mo alam kung kailan. Kaya alam ni Kristo ang kanyang pagparito-rito. Pero dahil siya'y Diyos, kinakailangan niyang sabihin na hindi ko alam dahil siya nga ay isang magnanakaw. Hindi na po matatawag na pagnanakaw yon kung sasabihin niya pa sa'yo na nanakawan ka niya. Malinaw po common sense. Mga protestante, utak. Alam ba ni Kristo ang lahat ng bagay? Si Kristo ba ay matatawag din nating all-knowing God? Kasi hindi raw all-knowing God si Kristo ayon sa mga sulpot na to, no? John 16 verse 30, ngayon ay nakikilala namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay at hindi nangangailangan na tanungin ka ng sinuman. Dahil dito'y nagsisisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. Malinaw sa aklat ni Juan, John 16 verse 30, ngayon ay nakikilala namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Alam daw ni Kristo ang lahat ng mga bagay. Dahil alam ni Kristo ang lahat ng bagay, anong tawag sa kanya? All-knowing God. John 21 verse 17, Juan 21 verse 17, sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalumbay si Pedro, sapagkat sa kanya'y sinabing makatatlo, iniibig mo ba ako? At sinabi sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. So kahit si Pedro ay nagsabi na si Kristo daw, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Dahil si Kristo ay Diyos at nalalaman ni Kristo ang lahat ng mga bagay, Christ is a all-knowing God. 'Di ba? Pag alam mo ang lahat ng mga bagay, ano ka? You are God. Dahil Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. At sinabihan ni Pedro si Kristo, alam mo ang lahat ng mga bagay. So ano si Kristo? 100% God. Ang mga apostol mismo, no, ang mga alagad na ito, ayon sa sitas ng aking nilatag sa inyo, no, alam nila na si Kristo ay nalalaman po ang lahat ng mga bagay. Kung ang pahayag man, kung may pahayag man, o may sinabi man, o may lathala man si Kristo na sinasabing hindi niya alam, no, ang mga bagay na ito, hindi ito dahil si Jesus ay isang tao lang, na limitado ang kaalaman katulad nating mga tao. At hindi din ito nagpapakita na dahil si Jesus, siya ay nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao, na mababasa sa Filipos 2 verse 6-8. Hindi din po ganon. Kundi dahil sa kanyang kababaang loob ni Kristo, sa kababaang loob ni Jesus, siya ay nagpakumbaba at hindi niya pinangunahan ang kanyang ama. Tatandaan po natin, si Kristo ay nasa kalagayang tao. No? Dahil si Kristo ay nasa kalagayang tao, siya ay Diyos na nagkatawang tao, bagamat siya'y Diyos, siya ay naging tao at nagkatawang tao, at bilang isang tao, kailangan niya pa ring magpasakop sa kanyang ama dahil nasa kalagayang tao siya. Kung pangungunahan ni Kristo na isang tao ang kanyang ama na Diyos, lalabas, pwede rin nating pangunahan ang Diyos. Bakit? 100% man si Kristo. Wag po nating kakalimutan yan. Kahit na alam nating si Kristo ay Diyos, siya rin po ay nagtataglay ng 100% human nature. Pag meron siyang 100% human nature, katulad natin silang tao. Kaya kung si Kristo, pinangunahan niya ang Diyos Ama na sinabi kung kailan siya darating, ganun din ang gagawin nating mga tao, tutularan natin siya. Lalaban din tayo sa Diyos Ama. Kaya kinakailangan niyang magpakumbaba. Katulad ng bautismo sa Ilog Jordan. 'Di ba? Bautismuhan mo, John the Baptist, bautismuhan mo ito at para tanda ng pagsisisi, hindi ba doon sa Jordan yung bautismo doon tanda ng pagsisisi. Bakit nagpabautismo si Kristo doon? Kailangan ba niya magsisi? 'Di ba hindi? Pero bakit ginawa ni Kristo na siya ay nagpabautismo sa Ilog Jordan? Bilang pagpapakita na ako si Jesus ay nasa kalagayang tao, kailangan kong magpasakop sa batas ng aking ama.
Dahil kung hindi magpapasakop si Kristo sa batas ng kanyang Ama, bagamat siya ay Diyos, gagayahin natin si Kristo, hindi na rin tayo magpapasakop. Dahil si Kristo ay may taglay na pagiging tao katulad natin. Kaya hindi niya pwedeng sabihin kung ano ang plano ng Ama, kung ano ang gusto ng Amang mangyari dahil siya ay nasa kalagayang tao. Yun po ang dahilan, no? Kaya dito, no, ayon sa pahayag 19 verse 12, at ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy at sa kanyang ulo ay maraming diadema at siya'y may isang pangalan na nakasulat na sino man ay di nakikilala kundi siya rin, no? Alam naman natin na si Jesucristo ay muling babalik, no? Pero ang sabi rito, no, sa talata, at ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy at sa kanyang ulo ay maraming diadema at siya'y may isang pangalan na nakasulat na sino man ay di nakakaalam kundi siya rin. So, tong si Kristo, sa kanyang pagbabalik dito, meron daw siyang pangalan na tinataglay na siya lang ang nakakaalam. So, dahil siya lang ang nakakaalam, so hindi na rin Diyos ang Ama. Pwede ba yun? Si Kristo, hindi alam ni Kristo ang second coming, pero hindi rin alam ng Diyos Ama ang pangalang dala-dala ni Kristo? Kasi nakalagay doon, siya lang din ang nakakaalam, no? Kaya kung literal na understanding o literal na pangunawa ang gagamitin natin sa mga sitas ng Biblia, hindi rin po all-knowing God ang Ama. Kasi merong taglay si Kristo sa kanyang pagbabalik dito na siya lang ang nakakaalam ng kanyang pangalan. So dahil si Kristo lang ang nakakaalam ng kanyang pangalan, hindi na rin all-knowing God ang Ama. Hindi niya alam pangalan ni Kristo eh. Di ba? Hindi rin all-knowing God si Kristo kasi hindi alam ni Kristo ang second coming. So hindi rin all-knowing God ang Ama kasi hindi rin alam ng Ama yung pangalan na darating dito na which is si Kristo, no? Hindi niya malalaman ang lahat ng bagay dahil hindi rin alam ng Ama ang pangalan ng darating. Kaya po si Kristo ay all-knowing God, ang Ama ay all-knowing God. All-knowing God, Christ is 100% man, 100% God, iisang pagka-Diyos ng Ama at ng Anak. John 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Kung ano ang nalalaman ng Ama, siya ring nalalaman ng Anak. Kung ano ang spirit ng Ama, yun din ang spirit ng Anak. Kung may mga bagay man na hindi maarok tayong mga tao, pagdating sa nakasulat na Biblia, tanging ang Diyos lang po ang nakakaalam. Pero sa muling pagbabalik ng Anak, dito sa pagparito sa sanlibutan bilang isang manunubos, tanging ang Diyos ang nakakaalam. At hindi na kinakailangan pang ihayag ni Kristo kung kailan siya darating dito. Bakit? Dahil si Kristo ay babalik bilang isang magnanakaw. At bilang isang magnanakaw, hindi naman po nagpaalam ang magnanakaw na nanakawan niya tayo. Kaya ang pinaka naging diwa ng kanyang pananalita, walang nakakaalam at hindi alam ng anak na tao kung kailan ang kanyang pagbabalik. Pero siya ay nagbigay ng isang babala at ang sabi ni Kristo, unawain nyo itong maigi. Ako ang anak ng tao ay darating bilang isang magnanakaw. Yan po ang kabuuan ng ating paksa sa Divinity of Christ. Hiningal talaga ako mga kapanalig at sana nagustuhan po ninyo ang kabuuang paksa natin pagdating sa Divinity of Christ. Yan po yung yung aking latag, no? Ang mga debaters naman po ng Katoliko ay may kanya-kanya po tayong pamamaraan. Hindi lang po debaters, even the speakers, pamamaraan kung paano tayo magtuturo, no? Kung medyo nahirapan kayo at nalaliman o nababawan, no, yan po ang pamamaraan ko po na pagsasaliksik at pagde-deliver ng aral ng ating simbahan, no. So shout out po muna tayo. Napagod ako talaga. Hinihingal ako. Sa totoo lang po, pag sa tuwing nagla-live po ako, kinakapos ako lagi ng hininga. Kasi kasama po yung emosyon ko, yung puso ko sa pagtuturo. Shout out po kay Kuya Roman Katap. Shout out po kay Tatay Arnelito Egagamaw Estrada, kay Tatay Wilwil Kabantog. Hinihingal ako. Okay.
Teka lang po, ang dami. Kay Tatay Emilio Santos San Jose, kay Mami Nievos Guanizon, kay Ate Jenny Mauricio, God bless you po. Kay Ate Fidel Sariliana, maayong udto. Sa'yo din po, no? Kay Kuya Agustin Cruz, amen po tayo dyan. Kay Kuya Clemente Samaco Jr., shout out po sa inyo, hinihingal ako. Okay. Ang haba o dire-diretso. Kay Kuya Carlo Pondoyo Burlat, kay Ate Litz Masukat, kay Mami Veronica ano yun? Dito mo tayo kay Tatay Jose Deo Cariza Jr., kay Mami Tessie Pedro Cadanyo, hello po. Kay Mami Jasmine Lapian Latosa, hello po sa inyo. Kay Kuya Cuniberto Retarino, shout out po. Kay Ate Jelan Capone, shout out po. Kay Kuya Jonathan Rizada, shout out po. Kay Miner Solmiano, shout out. Sino tong taga Makati City? Kay Terpe Peter, shout out from Makati City. Kay Mami Marilu Jalandoni lang ngayon Tabungot, shout out po. Inihingal po talaga ako, sa totoo lang, hingal na hingal ako. Pinaghirapan ko po talaga tong paksa natin ngayon kay namaos ako, no? And please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. At wag po nating kalimutan, no, na pipilitin ko at sisikapin ko po na ilatag sa inyo ang mga doktrina ng simbahan kahit isang katerma pa pong sulpot ang magsulputan dyan. At soon po, baka this coming May, meron po akong BFF, no, na seminarista, no, at siya po ay makakakolab ko, no, hiningal ako. Siya po ay makakakolab ko sa doktrina ng ating simbahan, no, magkakaroon ako ng partner na ito rin po ay lehitimo na nag-aral ng doktrina ng ating simbahan soon this coming May, no? Kaya dalawa na po kaming makikita ninyo rito. Siya po si Kuya Jepoy, no, kung titingnan nyo yung video ko, si Kuya Jepoy. Soon po yan at magkakaroon tayo ng question and answer sa mga sulpot at alam nyo na po ang ating gagawin dyan pag question and answer, no? This coming May. Kaya nga po, pipilitin ko na ilatag ang lahat ng dapat ilatag pagdating sa doktrina ng ating simbahan. Pasensya na po, talagang kinakapos ako. Hiningal ako sa lecture. So ito lang po, God bless you. Subscribe po kayo sa YouTube channel ko, Sanrio TV. Lahat po ng mga live presentations ko po dito ay makikita nyo rin po sa YouTube channel ko na Sanrio TV. No, salamat po and God bless you po. Always pray po at labanan natin yung mga sulpot na yan, no? Kayang-kaya po natin yan. Basta aral lang po tayo ng aral, wag tayong mapapagod. Bye-bye po!